Ang kwentong inyong mapapakinggan ay ibinahagi ni Vin. Kwento ito na nangyari sa lugar na kinalakihan niya. Taong 2001, sa isang liblib at maliit na probinsya, may kilalang matanda na nagtitinda ng mga tuyo na nagngangalang Danito. May kaisa-isa tong anak na babae na pangalanan na lang nating Leia. Si Leia ay nasa wastong gulang na para magkaroon ng sariling pamilya. Pero may sabi-sabi na nagkaroon daw ito ng nobyo at nagkaroon din sila ng anak. Isang araw naging palaisipan sa lahat ng mga nakakakilala sa pamilya ni Mang Danito ang biglang pagkawala ni Leia. Simula noon ilang buwan ding hindi nagtinda ng tuyo si Mang Danito. Hanggang sa nagkaroon ito ng trabaho. Namasukan siya sa isang katayan ng baboy. Ang naging amo niya noon ay yung binansagan nilang Bato. Kasi daw malaki itong tao. Si Bato ay kilalang may malakas na personalidad. Mapapansin mo daw yun sa boses pa lang niya. Kasi daw kahit normal lang ito magsalita, parang galit daw ito at laging nakasigaw. Pero kilala din siyang madaling lapitan, lalo na kung manghihiram ka ng pera. May katayan din itong baboy at tindahan ng karne sa palengke. Hanggang sa isang araw, lumapit sa kanya si Danito. "Bato, magandang araw. Tanong ko lang kung nangangailangan ka pa ng tauhan dun sa katayan mo. Gusto ko kasing mamasukan kahit anong trabaho lang. Kahit tagalinis lang." Sabi ni Danito na may hawak pa noong papel. Agad namang nagtaka si Bato dahil alam niyang may hanap buhay din si Danito. Tinanggap naman ni Bato si Danito. Nagtrabaho ito sa kanya bilang tagalinis nun. Noong unang araw sa trabaho ni Danito, napag-usapan nila ang magiging sweldo niya. Pero nagtaka si Bato nang sabihin ni Danito sa kanya na kung pwede, yung tira-tirang lamang loob na lang daw ng baboy ang ibabayad sa kanya. Tinanong naman siya ni Bato kung saan niya gagamitin ang mga lamang loob. Nagpaliwanag naman si Danito at sabi nito may paggagamitan lang siya. Biniro pa nga siya ni Danito kung naging aswang na ba ito. Kasi mga aswang lang ang gagawin ng lahat para lang sa laman loob ng hayop. Tumawa na lang si Danito, pero sa loob-loob ni Bato ay naguguluhan siya. Naging maayos naman ang lahat sa mga sumunod na araw. Nagagawa naman ng maayos si Danito ang trabaho niya. 4 na oras o kulang-kulang ang tinatagal ng trabaho ni Danito. Pumapasok siya kapag natapos na ang pagkatay sa mga baboy. Siya ang naglilinis ng mga dugo sa sahig, pati yung mga naiwang balahibo at dumi na rin ng baboy, pati yung mga kutsilyong ginamit at kung ano-ano pa. Kung titingnan, mahirap pa naging trabaho ni Danito. Kaya napapaisip si Bato na may taong nagpapakapagod para lang sa lamang loob ng isang hayop. Kaya minsan naaawa siya kay Danito at binibigyan niya ito ng pera. Minsan, sinubukan ni Bato kung aswang ba itong si Danito. Tanghali noon at nagluto siya ng 2 klaseng ulam. Mga ulam yon na kailangang may bawang at kalamansi. Tinawag na niya si Danito para kumain. Pinapasok niya ito sa bahay. Pinaupo niya ito at hinapag ang hinanda niyang pagkain. "Sige, kain ka lang. Huwag kang mahiya. Marami akong niluto. Sa ating 2 lang yan. Tsaka masarap yan. Maraming bawang at nilagyan ko rin ng kalamansi para mas malasa." Pinanood niya noon si Danito habang kumakain ito. Hanggang sa makailang subo na ito at wala namang nangyayari sa kanya.
Doon na napasabi si Bato na hindi aswang si Danito. Pero hindi pa rin siya pinapatahimik ng isip niya kung saan dinadala ni Danito ang mga lamang loob na kinukuha nito. Minsan daw kasi kahit nabubulok na ang mga yon ay kinukuha pa rin ito. Isang araw daw nakaamoy si Bato ng mabahong amoy na parang nabubulok. Mabaho naman daw talaga sa katayan, pero dumi ng baboy ang amoy sa katayan. Hindi rin sila nasisiraan doon ng mga karne. Kung meron man, tinatapon na nila agad yun. Ang ipinagtataka niya kung saan nanggagaling ang nabubulok na amoy. Nakita niya noon ang isang batya na may nakatakip ding batya. May mga lamang loob yun. At sa palagay niya, 2 araw na sigurong natambak yun, kaya nabulok na. Naisip niya agad si Danito. Baka nakalimutan niyang kunin yun. Sinabihan niya itong itapon na yun. Pero ang sabi nito, sinadya niya talagang iwan yun para mabulok. Nagka-ideya na naman si Bato. Kasi noong una akala niya, kinukuha yun ni Danito para gawing ulam. Pero nagbago na naman ang hinala niya. Kung niluluto niya ang bulok na lamang loob, paniguradong masama na ang lasa nun. Alam niya may ibang motibo si Danito sa mga lamang loob na yon. At kinukutuban siyang may kinalaman yun sa aswang. Alam ni Bato na masamang magbintang ng kapwa. Yung paghihinalaan mo ang isang tao na walang ebidensya. Pero noong mga panahon na yon, hindi siya mapalagay. Gusto talaga niyang malaman ang tinatago ni Danito. Inutusan niya noon ang isa sa mga trabahador niya. Nasundan si Danito sa pag-uwi nito sa bahay. At alamin kung saan niya dinadala ang mga inuuwi nitong lamang loob. Sa palagay ni Bato, wala namang masama sa gagawin nila. Gusto lang niyang mapanatag ang isip at kalooban niya kasi alam niyang may itinatago sa kanya si Danito at kung ano man yun, handa naman niyang tulungan ito. 5:00 ng hapon, nagsasara ang katayan. Ganong oras din umuuwi si Danito. Siya lang ang naiiwan sa mga oras na yon. Kasi ang mga taga-katay tanghali pa lang tapos na sila sa trabaho. Habang naglalakad pa uwi si Danito, hindi niya alam may nakasunod na pala sa kanya, yung inutusan ni Bato. Yung nagmamanman noon kay Danito ay kilala din siya nito. Lahat ng nagtatrabaho noon sa katayan ni Bato, mga kababaryo lang din nila. Kaya alam niya kung saan nakatira sila Danito noon. Habang sinusundan niya si Danito, napansin niya agad na lumiko siya sa ibang lugar. Ang lugar na yun ay gubat na. At may pinuntahan itong kubo noon na kahit siya ay nagtaka. Kasi alam niyang walang nakatira sa gitna ng gubat na yun. Pagdating ni Danito sa kubo, kumatok ito ng pinto. At lumabas ang anak ng si Leia at may kasama itong bata at doon niya ibinigay ang isang sako ng lamang loob. Naging isang palaisipan yung kay Bato. Nanggaling kasi mismo kay Danito na yung anak ng si Leia ay tumira na sa ibang probinsya. Yun din ang pagkakaalam ng mga nakatira doon. At natuklasan nilang may anak na din pala ito. Pero ang nakakapagtaka, bakit sila nagtatago sa gubat? At bakit sila kumakain ng lamang loob ng hayop? Alam ni Bato na may tinatagong sikreto ang pamilya nila Danito. Paglipas ng panahon, may umugong ulit na balita. Tungkol ito sa kasakasamang batang lalaki ni Danito. Marami ang nagtataka kung kaano-ano niya yung bata. Nakikita silang magkasama lagi sa bundok para magbilad ng mga isda.
tulad lang ng mga normal na bata ito. Pero kapansin-pansin ang kutis ng balat ng bata. Maputi at parang laki sa layaw. Ang naisip nila anak ito ni Leia. Kasi maputi din ito noong dalaga pa ito. Isang araw nung naghatid ng mga tuyo si Danito sa karatig lugar nila. Kinukulit siya ng apo niya na sumama para makalabas ito at makita man lang ang baryo nila. Ang apo ni Danito ay pangalanan na lang nating Denden. Apo, alam mo naman, magagalit ang nanay mo kapag lumabas ka ng bahay. Sabi ni Danito habang nag-aayos ito ng mga gamit sa handa nitong pag-alis. Sige na Polo, kahit ngayong araw lang, nababagot na kasi ako dito. Promise po, hindi na ako ulit lalabas kapag pinayagan niyo ako. Oo, sige, basta ipangako mo, huwag kang maglilikot ah. Tsaka kapag sinabi ko magtago ka agad. Sige na, magsuot ka na ng tsinelas. Habang naglalakad silang maglolo palabas ng gubat, unti-unting nakikita ni Denden ang mga bahay sa baryo nila. Lumaki kasi siya sa gubat na walang kapitbahay at wala ding kalaro. Nakakita din si Denden ng grupo ng mga bata na kasing edad niya din. Naghahabulan ng mga ito at nag-aakyatan ng puno. Tumingin sa kanya ang isa sa mga batang naglalaro. Tinitigan niya si Denden kasi kakaiba ang suot nitong damit. Balot na balot ng malaking jacket at nakasuot din ng panyo sa mukha para matakpan ang mukha nito. Pero alam niyang bata yon base sa tangkad nito. Kinawayan siya ng bata at napansin naman yun ni Danito. Kaya hinawakan niya si Denden at naglakad sila ng mabilis para makaiwas. Denden, dito ka lang ha. Huwag kang aalis dyan. Ihahatid ko lang itong mga tuyo. Babalik ako agad. Sabi ni Danito pagdating nila sa bahay na paghahatiran nila ng mga tuyo. Pinatago niya si Denden sa likod ng malaking puno ng akasya. At doon umupo si Denden at pinagmasdan ng malawak na palayan. Maya-maya nakarinig ng kaluskos ng paa si Denden. Kaliwat kanan siyang lumingon hanggang sa sumulpot ang isang bata sa gilid niya at ginulat siya nito. Anong pangalan mo? Parang ngayon lang kita nakita dito. Sabi ng bata kay Denden. Pero hindi siya sumagot sa bata. Gusto mo laro tayo? Sabi ng bata nung hindi sumagot si Denden. Hindi, papagalitan ako ng lolo ko. Sagot ni Denden. Sino ang lolo mo? Si Mang Danito ba? Kilala ko din si Mang Danito. Hindi muli sumagot si Denden hanggang sa magpakilala sa kanyang bata. Ako nga pala si Mon. O siya, sige, mauuna na ako. Sa tagal na walang nakausap na ibang batang tao si Denden, takot na takot siya kay Mon. Pero salungat sa sinabi ng lolo at ina niya, mababait naman pala ang mga tao sa baryo nila. Buong buhay niya kasi akala niya ang mga tao ay delikado at kailangang iwasan. Pag-uwi nila ng bahay, inutusan si Denden ng lolo niyang si Danito na baligtarin ng mga binilad nilang tuyo sa bundok. Nagdala naman ng basket si Denden na may lamang tubig, saging at malaking tela para pantakip niya sa sikat ng araw. Halos kalahating oras ding naglakad si Denden para marating ang bundok kung saan sila nagbibilad ng tuyo. Sa bundok na yon ay walang nakakapunta doon kundi sila lang. Pagkatapos baligtarin ni Denden ng halos 50 tuyong daing nun, naglatag siya ng tela sa ilalim ng puno para makapagpahinga. Nahiga siya doon at pinagmasdan ng ulap sa himpapawid. Maya-maya lang ay napapikit siya at biglang inantok.
Pero wala pa mang ilang minuto ay nakarinig na naman siya ng kaluskos ng mga paa habang lumalapit sa kanya ito. Habang lumalapit sa kanya ito ay parang naging familiar sa kanya yung amoy na yon. Alam niya na ang batang yon ay si Mon. Paglapit ni Mon sa puno kung saan nakahiga si Denden, nagulat siya biglang nawala ito doon. Lumingon siya kaliwat kanan para hanapin si Denden hanggang sa marinig niyang may magsalita at nanggagaling yun sa taas ng puno. Pero hindi niya makita kung nasaan ito. "Hoy, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapunta dito?" sabi ni Denden habang nakatago sa taas ng puno. Nagtaka naman si Mon paano nakaakyat sa puno si Denden at sobrang bilis nitong maakyat yon. Sinundan ko kayo kanina. May dala akong saranggola. Gusto mo bang maglaro?" sabi ni Mon, at pagkasabi niya nun, nagulat siya nang bigla na lang sumulpot sa likuran niya si Denden na hindi man lang niya nakita na bumaba ito ng puno nun. Pinakita ni Mon ang dala nitong saranggola. Manghang-mangha naman si Denden. Kaya pala ito ang unang beses na makakakita siya ng saranggola. Tinuruan ni Mon si Denden kung paano magpalipad ng saranggola. Natuto naman si Denden hanggang sa gumawa pa ulit sila ng isa pang saranggola para sa kanya. At pagkatapos pinalipad niya yon ng mag-isa. Lumipas ang 2 oras, nagpaalam na si Denden kay Mon. Nagplano ulit silang magkita ulit. Pero sabi ni Denden kung maglalaro ulit sila sa bundok lang, hindi kasi siya pinapayagang lumabas. Kahit na bata pa si Mon nun, hindi pa rin niya maiwasang magtaka kay Denden. Unang-una, nakatira sila sa gubat. Hindi rin siya pwedeng lumabas at parang may kakayahan ito na hindi kaya ng isang normal na tao. Gayunpaman, hindi naman hadlang yun para sa kanya kasi gusto niyang maging kaibigan si Denden. Pag-uwi ni Denden, tinago niya ang saranggola na ginawa nila ni Mon. Tinago niya yon sa hindi makikita ng lolo niya. Kasi kapag nalaman niyang nakikipaglaro ito sa tao, babalik siya sa lugar na kung saan ayaw na niyang bumalik. Ang sabi kasi ng lolo niya, kapag nakihalubilo siya sa tao, ay kukunin siya ng nanay niyang si Leia. Ayaw doon ni Denden. Nakatira kasi sa kuweba ang kanyang nanay at tatay. Pero wala naman sikretong hindi nabubunyag. Darating ang panahon na malalaman ni Danito ang sikreto ni Denden. Tanghaling tapat noon, inutusan ni Danito si Denden para kunin ang mga binilad nilang tuyo. Pinadala niya ito ng isang sako para doon niya ilagay. Isang buwan na kasing kinukutuban si Danito. Napapansin din niya na matagal kung bumaba ng bundok si Denden na parang may ginagawa ito doon. Pagdating ng bundok ni Denden, nakaabang na sa kanya si Mon. Tinulungan siya nitong ihango ang mga tuyo. Pagkatapos nun, may usapan silang kukuha ng mangga sa bundok din na yon. Hindi alam ni Denden at Mon may nakamasid na sa kanila. Yun ay walang iba kundi si Danito. Nakita ni Danito na magkasama ang dalawa. Naglalaro at nagkakatuwaan. Nakita niyang masaya ang apo nitong si Denden. Pero wala siyang magagawa kundi itigil yun. Iniisip lang niya ang kaligtasan ni Denden. Habang nakamasid si Danito sa di kalayuan, ay nakaamoy siya ng mabahong amoy. Amoy yun ng malansang dugo. Sa di kalayuan din, ay naamoy din yun ni Mon at Denden. Sinabihan noon ni Denden si Mon na huwag magingay at maging alisto kasi daw may mangyayaring hindi maganda. Maya-maya lang ay nakakita sila ng malaking nilalang na may pakpak
habang lumilipad ito sa himpapawid. Alam ni Denden ng mga oras na yon na ang ina niyang si Leia ang aswang na lumilipad noon sa himpapawid. Sumigaw si Denden na huwag niyang sasaktan si Mon at sasama na siya sa kanya. Humingi din siya ng tawad hanggang sa lumabas na din si Danito at sinabihan niya din si Leia nun. At pagkatapos pinauwi na nila si Mon. Ang sabi ni Mon, hanggang ngayon kahit matanda na siya, naaalala pa rin niya ang unang beses na nakilala niya si Denden at ang unang beses na nakakita siya ng aswang. Napatunayan niya na hindi hadlang kung sino at ano ka pa kung tunay kayong magkaibigan. Maraming salamat sa lahat ng nakinig. Dito na nagtatapos ang ating kwento.